pamilyang lahing aswang at mangkukulam. Dumarating ang pagkakataon sa ating buhay na may nakikilala tayong hindi natin sukat akalaing magliligtas sa atin sa oras ng panganib. Siya ang magsisilbing inspirasyon at magbibigay sa atin ng lakas upang maging positibo at matatag sa anumang hamon ng buhay. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Lahat ng nakikinig dito sa YouTube channel. Ako po si Noela at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay personal kong karanasan sa aking kaibigang si Bianca, pati na rin sa kanyang pamilya. Hinding-hindi ko makakalimutan at para bang nakatatak na sa isip ko noong taong 1990. Dumating ang pamilya Saragosa sa aming baryo sa Samar. Isa silang mayamang pamilya na bumibili ng malaking sakahan sa mga negosyante. Ang pamilya Saragosa ay may nag-iisang anak na nagngangalang Bianca. Mabait siya at palakaibigan. Napansin ko na hindi siya namimili ng mga kalaro at noong una ko siyang makita, malapit sa aming bahay ay marami siyang kasamang mga nakakalarong mga bata. Siya ay nag-aral ng elementarya sa paaralan na pinapasukan ko at naging magkaklase kami. Simula noong maging magkaibigan kami, ay walang makapagtangkang mang-api sa akin. Siya ang nagsisilbing tagapagtanggol ko sa mga kaklase kong madalas nagbibiro sa akin sa loob ng paaralan. Parati akong tampulan ng tukso noong kabataan ko sapagkat sakitin at lalampalampa ko, kaya madalas akong binubuli at inaalipusta ng malalaki at mga salbahe kong kaklaseng mga lalaki. Sumapit ang isang araw at hindi pumasok sa klase si Bianca dahil meron siyang karamdaman. Kaya naman kami na lamang ni Anton ang magkasabay na umuwi pagkatapos ng klase. Lingid sa kaalaman ay tinambangan pala kami ng grupo ni Edward sa may kanto na medyo malayo pa sa aming mga bahay. Nagalit pala sila sa amin nung hindi namin sila pakopyahin ng sagot nang biglaang magkaroon kami ng pagsusulit sa loob ng eskwelahan. Gusto nilang rumesback para bigyan kami ng leksyon. Nagkataon pa na walang tao sa mga labas ng mga bahay at medyo papalubog na noon ang araw. Lumitaw sa harapan namin si Edward kasama ang 4 niyang kabarkada at walang habas kaming pinagtulungang bugbugin ni Anton. Nung mga panahong yon ay nakadalawang beses nang umulit sa ika-5 baitang si Edward dulot ng pagbagsak ng kanyang mga nota at medyo nag-uumpisa pa siyang maging binatilyo kaya't tinutubuan na siya ng mga masil-masil sa katawan. Sinapak at pinagsusuntok niya ako sa mukha, samantalang sinikmuraan naman si Anton ng kanyang 4 na kasamahan. Hindi na kami nakahingi ng tulong at medyo umiikot na ang mga paningin ko. Bumulagta ako sa lupa pero bago magdilim ang mga mata ko ay naaninag ko na dumating ang mga magulang ni Bianca, ang pamilya Saragosa. Ganoon na lamang ang takot ng grupo ni Edward at lumuhod sila sa harap ng mag-asawa. Nakita ko pa na may inusal ang mag-asawa na kakaibang dasal at mukhang namilipit sa sakit ang magkakabarkada. Nagmakaawa si Edward at tumigil sa pag-usal ng dasal ang mag-asawa, pero binalaan sila ni Ginoong Manuel Saragosa na wag na nilang malalaman o maaabutan na sinasaktan na naman kami ng grupo ni Edward kung ayaw nilang mawala ng tuluyan sa mundo. Tumangutango lamang ang magkakabarkada at pagkatapos nun ay nagsigawan sila at kasunod nun ay nawalan ako ng malay at hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Noong magdilat na ako ng mga mata ay natagpuan ko ang aking sarili na nakasandal sa upuan.
Tumayo ako at nakita ko ang mag-asawa na nakatingin sa akin. Iginala ko ang aking paningin at napansin ko na nasa loob na pala ako ng bahay nila at may gamot na rin ang mga sugat ko sa muka. Nabanggit ni Ginang Saragosa na iniligtas niya kami sa mga batang nanakit sa amin ni Anton. Tinanong ko si Anton at nabanggit niya na pinauwi na ito bago pa ito pinakain pa muna nila ng masarap na adobo. Niyaya ako ng mag-asawa na sumalo sa kanila sa pagkainan. Nagbaka sakali ako na makita si Bianca. Naman ako ay nagtanong. Pero sabi nila, nagpapahinga pala ito sa kanyang kwarto at meron itong sakit. Hindi na ako nagpilit na makita si Bianca para hindi ito maistorbo sa pagpapahinga. Nagpasalamat ako sa pagliligtas nila sa buhay ko. Kaya naman tinanggap ko ang alok nila na pagkain. Pinaghanda ko ng pinggan, kubyertos, isang basong tubig ni Ginang Saragosa. Pagkatapos ay nilapit niya sa akin ang adobo. Natakam ako sa karne at naitanong ko kung anong klaseng karne iyon. Tumugon si Ginoong Manuel at nabanggit niya iyon daw ay baboy ramo. Bukod sa pagsasaka at iba pang negosyo, ay nangangaso din siya sa gubat dito sa aming baryo. Kaya naman nakakahuli siya ng mababangis na hayop na kanilang kinakain. Ang ipinagtataka ko lamang ay meron silang nakahiwalay na ulam na iba ang pagkakaluto. Para bang hilaw ang karne. Sinabihan nila ako na kumain na ako ng adobong baboy ramo at masarap ang kanilang pagkakaluto. At huwag nang silang pakialaman sa kanilang kinakain. Malaki ang respeto ko sa pamilya ni Bianca, kaya iginalang ko ang mga sinabi ng mag-asawa at kumain ako ng adobo. Napakasarap ng pagkakaluto at hindi ko alam kung paano pinalambot ang karne ng baboy ramo. Nung bandang nakatapos na ako sa pagkain, ay nahiya na akong magtagal sa kanilang bahay. Naman nagpasalamat ako at nagkusang maghugas ng pinggan. Subalit hindi na ako pinayagan ng mag-asawa. Pinayuhan nila ako na magpahinga para madaling gumaling ang aming mga sugat. Pagka-uwi ko sa aming bahay ay nakita ng mga magulang ko ang natamo kong sugat. Sinabi ko sa kanila ang nangyari at halos namutla sila noong malamang ginamot at pinakain pa ako ng mag-asawang Saragosa. Naitanong ko pa sa kanila kung bakit nakahiwalay ang mga pagkain ng mga ito at para bang mga hilaw na karne. Hindi sumagot sa akin ang mga magulang ko at ngumiti na lamang sila at nagpasalamat na nakaligtas ako sa mga kaibigan ko bumugbog sa akin. Simula noon ay naging palaisipan sa akin kung anumang misteryong bumabalot sa pagkatao ng pamilya Saragosa. Pero hindi naman nagbago ang pagtingin ko kay Bianca. Nanatili kami magkaibigan nila Anton. Hindi na nga lang ako ginalaw ni Edward pati ng mga kabarkada niya. At sa tuwing nahuhuli kong pinagmamasdan ng masama ni Bianca ang grupo ni Edward, ay para silang mga makahiyang kusang tumitiklop at nagiging maamong tupa sa akin. Lumipas ang maraming panahon at may mga naririnig akong bulong-bulungan sa aming baryo na hindi ordinaryong tao ang pamilya Saragosa. Pero wala naman silang sinasaktan sa mga residente sa amin. Depende na lamang kung meron itong gawing masama sa kanila. Sumapit na ako sa sekundarya at noong mga panahong yon ay nirereto ako ni Anton at ng iba pa namin mga kaklase kay Alexa na aming kaklase, subalit hindi ko naman sila mapagbigyan sapagkat si Bianca ang babaeng hinahangaan at iniibig ko. Kaya lang ay natatakot akong ipahayag sa kanya ang aking nararamdaman sapagkat ayokong mapahiya na naman. Mayaman siya at mahirap lamang ako. Magkalayo ang estado ng aming pamumuhay at siguradong hindi pabor ang mga magulang ko, gayon din ang mga magulang niya.
kung sakali man na magtangka kong manligaw sa kanya. Itinago ko na lamang ang nararamdaman ko kahit mahirap at masakit. Pinili ko na maging magkaibigan kami kahit na alam ko na nahahalata niyang may lihim akong pagtingin sa kanya. Panay ang pagtutulak sa akin ni Anton kay Alexa, subalit wala talaga akong nararamdaman para sa babaeng yun at hindi ko rin kayang lukuhin ang sarili ko at magkunwari na may gusto sa kanya. Kahit anong mangyari, ay si Bianca pa rin ang gusto ko at hindi na iyon magbabago pa. Dumating ang araw ng mga puso at nagkaroon ng pagdiriwang noong sumapit ang gabi. May sayawan sa aming paaralan at karamihan ng mga estudyante ay pumipili ng mga kapareha na maisasayaw nila sa entablado. May napiling kapareha si Anton at iyon ay si Linda na matagal na niyang nililigawan. Nakita ko si Bianca na niyaya pa ng dalawa kong kaklase subalit hindi siya sumama. Masasabi ko na marami nagkakagusto kay Bianca sa aming paaralan, subalit napakailap niya sa mga lalaki. Hindi ko alam kung anong tipong lalaki niya. Naawa na din ako sa mga lalaking binabasted niya, kaya naiwan siyang mag-isa sa upuan. Gusto ko na sanang lumapit sa kanya subalit biglang bumulaga sa harapan ko si Alexa at niyaya niya akong makipagsayaw. Sa puntong yun ay nag-umpisang magsigawan at kiligin ang mga kaklase namin. Napuno ng kantsawan kaya inabot na ako ng hiya at wala na akong nagawa kung hindi ang pagbigyan si Alexa. Inakala ko na basta lamang kami magsasayaw, subalit bigla na lamang siyang nagtapat sa akin ng kanyang pag-ibig at ninakawan pa niya ako ng halik. Kinabahan ako at para ako na estatwa na nakatingin sa kanya. Lalong umingay ang mga kaklase ko pero wala akong salitang nasabi kay Alexa. Natapos ang awitin at bilang lalaki ay hinatid ko siya sa kanyang pwesto na nakadagdag na naman ng ingay sa mga katabi niyang mga kaibigan. Ngumiti ako sa kanya at pagkatapos ay nagpaalam na babalik sa pwesto ko. Magiliw naman siyang tumugon at bago nakipagkwentuhan sa kanya ang mga kaibigan niya. Nung pagbalik ko sa upuan ay eksaktong tumugtog na naman ang romantikong awitin at sa pagkakataong yun ay niyaya ko si Bianca na sumayaw. Inihayag ko ang aking mga kamay at hindi ko akalaing tatanggapin niya ang alok ko habang may matatamis na ngiti sa aking mga labi. Umugon siya ng buong kagalakan at napatulala sa amin sina Anton at Linda noong makita nila kaming sumasayaw. Tila nangungusap ang mga nagniningning na mga mata ni Bianca habang nakatingin sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang pagkapula ng mukha ko at malalakas na kaba sa aking dibdib. Hindi ko maunawaan ang kakaibang saya habang sumasayaw kaming dalawa. Inakala ko noon na wala nang katapusan ang gabing iyon para sa aming dalawa nang biglang lumapit sa amin si Alexa at pilit niya akong niyayang isayaw siya. Nagalit pa siya kay Bianca at tinawag pa itong mang-aagaw. Kaya naman namagitan na ako sa kanilang dalawa at ipinagtanggol ko si Bianca. Hindi nagustuhan ni Alexa ang mga sinabi ko at pinanlisikan niya ako ng mga mata. At habang binabanggit niya sa akin na pagsisisihan ko ang pagtanggi ko sa pag-ibig niya at pagkatapos nun ay umalis na siya kasama ang mga kaibigan niya. Hindi na rin naman nagtagal at umalis na din kami nina Anton at Bianca. Lumalalim na ang gabi ng mga oras na yon. Inihatid namin ni Anton si Bianca bago kami naghiwalay ng landas. Pag uwi ko sa bahay ay nakatulog na rin ako. Kaso nagising ako noong madaling araw at namimilipit sa sakit ang aking tiyan at bumaliktad pa ang aking tiyan.
Patakbo akong pumunta sa may lababo at isinuka ko lahat ng mga kinain ko noong nagdaang gabi. Hindi naman ako nakainom pero talagang parang hinahalukay ang aking sikmura. Kinabukasan, hindi ako nakapasok sa paaralan. Bukod sa sumasakit ang tiyan ko na parang tinutusok ng karayom, ay nilalagnat pa ako. Pinasuri na ako ng mga magulang ko sa albularyo at napag-alaman nila na kinukulam ako ng babaeng lubusan kong nasaktan sapagkat hindi ko tinanggap ang pag-ibig niya. Malakas ang kulam na ginamit sa akin at hindi iyon malabanan ng albularyo. Naisip ko na posibleng si Alexa ang may kagagawan nun dahil siya lamang ang babaeng nagtapat ng pag-ibig sa akin na hindi ko tinugon. Sumapit ang hapon at binisita ako nila Anton at Bianca sa aming bahay. Hinawakang mabuti ni Bianca ang mga nanlalamig kong mga kamay at saglit siyang may ibinulong na kakaibang dasala. Pagkatapos ay inihipan niya ang mga kamay ko at biglang nawala ang sakit ng aking tiyan. Tumigil na din ang aking pagsusuka. Nagulat kami ni Anton at hindi namin malaman kung anong klaseng mahika ang ginawa ni Bianca. Nabanggit pa niya sa akin na siguradong magiging mabuti na ang pakiramdam ko sa kasunod na araw. Tila nagdilang anghel naman si Bianca. Dumako ang gabi at humupa na ang aking lagnat. Nangihina ako pero kahit paano ay nakakabangon at nakakapaglakad na ako. Minabuti ko na munang magpahinga at sa kinabukasan ay nakapasok na nga ako sa paaralan. Masayang masaya sina Anton at Bianca subalit nagtataka ako noong hindi pumasok si Alexa sa aming klase. Nabanggit ng aming guro na meron itong sakit at kinakailangan itong magpahinga. Sa sumunod na araw ay laking gulat ko na pumasok si Alexa na may mangilan-ngilan siyang mga natuyong sugat sa kanyang katawan. Humingi siya ng tawad sa akin at inaming siya nga ang kumulam at nagpahirap sa akin at bilang ganti sa ginawa ko sa kanyang pananakit ng damdamin. Nagkapatawaran kami at simula noon ay hindi na siya umaasa na mamahalin ko siya nang higit pa sa pagiging kaibigan at kaklase. Hindi ko maunawaan kung may kinalaman si Bianca sa pagkakaroon ng sakit at sugat ni Alexa. Pero nagpapasalamat na rin ako dahil nakaligtas ako sa ginawa nitong kulam sa akin. Sa mga sandaling ako ay nahihiwagaan talaga sa pamilya ni Bianca kahit na may mga kaibigan sila sa aming baryo. Ang ibang tao ay pinangingilagan siya at takot na makaaway. Tikom naman ang bibig ng aking mga magulang sa tuwing magtatanong ako sa kanila tungkol sa kamag-anak at para bang natatakot silang isiwalat sa akin kung anumang lihim ang bumabalot sa kanilang pagkatao. Lumipas pa ang ilang buwan at sinubok kami ng pagkakataon. Nabundol ng rumaragas ang sasakyan ang nanay ko at kinakailangan namin makabayad sa kanyang mga gamot at bayarin sa ospital sa bayan. Nakautang pa si tatay sa isang mayaman at matapobreng negosyante na si Aling Concepcion na kilalang bungangera at may kasungitan sa aming baryo sa napakalaking pagpapatong ng interes sa mga nagkakautang sa kanya. Ligtas naman ang nanay ko at gumaling siya matapos ang ilang araw. Subalit hindi kami nakaligtas sa eskandalosang bibig ni Aling Concepcion, lalo pat sinisingil niya na si tatay sa pagkakautang nito. Humingi ng palugit ang aking ama, subalit sumobra sa napagkasunduan nilang araw ito na nakapagbayad at kinulang pa siya sa kanyang naibayad. Sa pagkakataong yun ay talagang inis na ako at iniskandalo kami ni Aling Concepcion sa harap mismo ng aming bahay. Wala na noong mahingian ng tulong ang aking ama,
kung kaya't dumapit na siya sa pamilya Saragosa. Nagtaka pa ang mga magulang ni Bianca kung bakit sa dinami-dami pa ng mahihiraman ng pera ng tatay ko ay pinili pa niya si Aling Concepcion na walang pakundangang bibig at mahilig mamahiya ng mga taong umuutang sa kanya na hindi kaagad nakakabayad. Alam mo, kung sa akin ka lang lumapit ng una, edi sana wala nang patungan pa, sapagkat patalik naman tayo magkaibigan, ang pamilya natin. Wika ni Ginoong Saragosa. Pagpasensyahan niyo na po ako. Sadyang inabot na ako ng hiya sa inyo dahil marami na kayong nagawa para sa amin. Sagot naman ni tatay. Maya pa ay dumukot si Ginoong Saragosa at lumabas ng bahay. Ibinigay niya kay Aling Concepcion ng kompleto ang pera. Usap siya dito sa mahinahon na paraan na tumigil na sa pag-iiskandalo sapagkat sinisira nito ang pangalan ng aking pamilya. Eksaktong napakarami pang mga tao ng mga oras na yon. Nagbubulong-bulungan at nagchichismisan ang mga ito tungkol kay Aling Concepcion. Kaya naman, binalingan niya kami mag-anak ng galit niya. Pinagbantaan niya ang tatay ko na darating ang araw na masahol pa sa paniningil ng utang ang gagawin niya sa amin. At pagkatapos nun ay umalis na ang si Aling Concepcion. Simula noon ay hindi na nagtangkang mangutang ng tatay ko sa kung kani-kanino sa aming baryo. Kaya lang ay parang nagkataon na at nagkatotoo ang mga sinabi ni Aling Concepcion. Namatay ang mga alaga naming pusa. Basta na lamang mga nanghihina ang mga ito at nawalan ng ganang kumain. Pagkatapos ng ilang araw ay binabawian ng buhay. May natira kaming 3 pusa at ang isa sa kanila ay may sakit at matamlay. Kasabay pa nun ay nagkasakit din ang alagang kalabaw ni tatay at ilang araw na hindi niya nakakasama sa pag-aararo sa bukida. Nangamba at nalungkot kaming mag-anak. Hindi ko malaman kung may peste o sumpa si Aling Concepcion. Medyo hindi rin maganda ang pakiramdam ng tatay ko simula nang magkasakit ang alaga niyang kalabaw. Parati siyang tahimik at malungkot. Madalang din namin siyang makausap doon sa bahay namin at malalim ang kanyang iniisip. Isang dapit hapon ng Sabado ay nakita ko si Bianca na papalapit sa akin. Ako ng mga oras na yon ay nagpapahinga sa papag sa labas ng aming bahay. Tinanong niya kung anong ginagawa ko at sinabi ko naman na nagpapahinga ako sa may papag at ipinagtapat ko sa kanya ang nangyari sa mga alaga naming hayop. Medyo nalungkot siya at pinakausapan niya ako kung pwede niyang makita ang kalabaw at pusa namin. Sinamahan ko si Bianca sa lugar kung saan nakatali ang kalabaw. Nakalugmok nga ito sa lupa at matamlay ang mga mata. Hinimas-himas ni Bianca ang ulo nito at nasorpresa ako noong may kinuha siyang maliit na libretang itim sa kanyang bulsa. Binuklat niya ang mga pahina at meron siyang binasa mula doon habang ikinakapay niya ang kanyang mga kamay at nakapikit ang mga mata. Saglit na humangin at dumampi ang malamig na hangin sa aking balat. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan at umakyat sa batok ko ang kakaibang kilabot na hindi ko maunawaan. Makalipas ang ilang sandali ay tumigil si Bianca sa pag-uusal. Sinaraduhan niya ang libreta at inilagay muli sa kanyang bulsa, saka siya tumayo. Nakita ko na dumilat ang mga mata ng kalabaw at nawala ang pananamlay ng kanyang mga mata. Tumayo ang kalabaw saka nagpakawala ng ingay. Napagtanto ko na lumakas ito at gulat na gulat akong napatingin kay Bianca. Bala ko na sana itong itanong kung ano ba yung ginawa niya at ano ang nangyari. Subalit
Tinanong niya sa akin ang alagang pusa namin. Sinabihan ko siya na maghintay na muna sa may papag at kukunin ko naman ang pusa sa aming bahay. Pumasok ako sa loob ng bahay at nakita ko na abala sa pagluluto ang aking ina habang nasa bukid naman ang tatay ko. Pasimple kong kinuha sa may kusina ang natutulog na pusa namin at dali-dali ko itong dinala sa papag. Katulad ng proseso ni Bianca sa kalabaw, ay ganoon din ang paraan niya sa panggagamot sa pusa. Namangha ako sa kanyang ginawa sapagkat maliksing nakakakilos at masigla na ang alaga naming pusa matapos niyang gawin yun. Tinanong ko siya kung paano niya napagaling ang mga hayop sa pamamagitan lamang ng libreta. Subalit hindi niya ako sinagot, bagkus ay sinabi niya na ang mahalaga ay nasa maayos ng kalagayan ang mga hayop at kahit ano paman ang bagay na pwede niyang maitulong sa aming pamilya ay gagawin niya sapagkat matalik niya akong kaibigan. At pagkatapos nun ay nagpaalam na siya sa akin. Hindi na ako nakapagsalita matapos niyang umalis. Pagbalik ko sa bahay ay hustong kakauwi lang ng tatay galing sa bukid. Nagsalo-salo kami sa lamesa para kumain ng hapunan. Nabanggit ko sa kanila ang ginawa ni Bianca, kaya naman tuwan-tuwa ang tatay ko na lumabas ng bahay. At noong makumpirma niyang gumaling na ang kalabaw, ay ganoon na lamang ang pasasalamat niya kay Bianca. Sa mga sandaling yon ay naglakas loob akong magtanong sa kanilang mag-asawa kung ano bang inililihim ng pamilya Zaragoza at bakit parang pinangingilagan siya ng ibang residente sa aming baryo. Nagkatinginan ang aking mga magulang at hindi na nila natiis na ipagtapat sa akin ang katotohanan. Base sa paliwanag ng mga magulang ko, ang pamilya Zaragoza ay may lahing aswang na mangkukulam. Pero hindi sila nananakit sa mga tao. Kapag may nasasaktan lamang sa miyembro ng pamilya nila, saka sila lumalaban sa mga tao. At dahil tinturing nila na pamilya kami, ay ganoon na lamang ang pagpoprotekta nila sa amin. Aswang sila, subalit hindi sila kumakain ng karne ng tao, kung hindi karne ng mga hayop na mababangis sa gubat. Isa pa, may malakas din silang kapangyarihan sa pangungulam at kontrakulam, kaya walang makapagtangkang gumawa sa kanila ng masama. Kahit na nalaman ko ang buong katotohanan sa pamilya Zaragoza, ay hindi pa rin nagbago ang pagtingin ko kay Bianca. Siya pa rin ang aking babaeng itinitibok ng puso ko, at kahit magkaibigan kami, ay patuloy ko pa rin siyang mamahalin kahit na anong mangyari. Sumapit ang hating gabi at pabaling-baling ako sa higaan. Maya-maya ay nakarinig ako ng mga ingay sa labas ng bahay at para bang may nag-aaway. Nagising ako at bumangon sa aking higaan. Lumabas ako sa kwarto at natigilan ako mula sa aking kinatatayuan noong marinig ko ang boses ni Aling Concepcion at nagulat pa ako noong marinig ko ang tinig ni Bianca at ng kanyang pamilya. Base sa mga naririnig ko, nagalit si Aling Concepcion sa pakikialam ni Bianca sa pangungulam nito sa mga alagang hayop namin. Malinaw na ang lahat na si Aling Concepcion ang kumulam sa kalabaw at sa pusa namin. At narinig pa na balak pa niya kaming kulamin at patayin kami mag-anak. Bumuelta si Bianca at nasabi niyang hindi niya hahayaang mangyaring may mapahamak sa amin sapagkat ayaw niyang may masamang mangyari sa akin at ako ang lalaking kanyang matagal nang iniibig. Nagulat ako at hindi ako makapaniwala. May lihim din palang pagtingin sa akin si Bianca. Saglit ako nahimasmasan nung makita ko na lumabas ng silid ang mga magulang at nag-aalala sila sa mga naririnig buhat sa labas ng bahay.
Naisipan naming lumabas ng bahay at pagkabukas namin ng pinto ay bumungad sa aming harapan si Aling Concepcion na namimilipit sa sakit at gumugulong sa lupa habang umuusal ng orasyon ang mag-anak ng Saragosa. Nagmamakaawa si Aling Concepcion na kung maaari ay patawarin na siya sa kanyang mga nagawang kasalanan at kung pwede siyang huwag patayin ng pamilya Saragosa. Naawa si Ginoong Manuel Saragosa at sinabi niya, "Simula sa gabi na to, Concepcion, iiwasan mo na at lulubayan mo na ang pamilya nila. At kahit kailan ay huwag ka nang gagawa ng masama sa kanila kung talagang mahal mo pa ang buhay mo." Wika ni Ginoong Manuel Saragosa. Matapos noon ay tinanggal nila ang sakit na nararamdaman nito. Bumangon at humarap sa amin si Aling Concepcion pagkatapos ay humingi ng tawad at nangako na hindi na kami gagambalain kahit na kailan. "Na talaga ako sa aking kasalanan. Paano aalis na ako?" Wika nito pagkatapos ay nagmamadali na siyang umalis palayo. Nagpasalamat naman kami sa kabutihan ng mag-anak at sinimplihan kong kausapin si Bianca. Sinabi ko sa kanya na narinig ko lahat ang mga binitawan niyang salita kay Aling Concepcion. Tinanong ko siya kung totoong may nararamdaman siya para sa akin. Bahagyang namula si Bianca at nasabi niyang matagal na siyang may lihim sa aking pagtingin, subalit natatakot siya na baka hindi ko siya pansinin at wala akong nararamdaman sa kanya. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya, pero takot din ako sapagkat magkaiba ang antas ng aming pamumuhay at siguradong hindi ako matatanggap ng kanyang pamilya. Subalit nagkamali ako. Kinausap ako ng mga magulang ni Bianca at sinabi nilang tanggap at pabor sila sa akin. Dahil sa tagal na naming pinagsamahan ni Bianca ay nakita nila ang malasakit at pagmamahal ko para sa kanya. Natuwa naman ako at nagpaalam ako sa mga magulang niya kung pwede akong manligaw. Agad naman nila akong pinayagan at kahit ang mga magulang ko ay hindi humadlang sa aming pag-iibigan. Hindi namin minadali ang lahat. Halos 1 taon ko ring niligawan si Bianca at napanatili pa rin namin ang pagiging magkaibigan kahit na sinagot niya na ako at naging kasintahan ko na siya. Wala akong pakialam kung aswang namang kukulam ang pamilya niya. Ang importante ay may respeto kami sa isa't isa at maayos ang samahan ng aming mga pamilya at wala kaming nasasagasaang ibang tao. Tumibay pa rin ang pagkakaibigan ng mga magulang namin at kahit kakaiba man sa paningin ng mga residente sa amin, ang pamilya Saragosa ay hindi na iyon mahalaga sapagkat sa paningin namin ng aking mga magulang ay mabubuti sila at may busilak na mga puso na handang tumulong at sumuporta sa amin. Nakatapos naman kami ng pag-aaral ni Bianca at naging inspirasyon namin ang isa't isa. Hindi nagtagal ay nagkatuluyan din kaming dalawa at nabiyayaan kami ng 4 na anak. Masasabi ko base sa aming mga napagdaanan, hindi nasusukat ang kabutihan ng isang nilalang sa dami ng kanyang ginagawa para sa mga tao, kung hindi sa pakikisama at pagiging totoo sa kanilang mga pangako at paggawa ng tama para sa kapakanan ng iba. Hindi ko rin masasabi na para lamang sa mga tao ang pag-ibig, kahit ibang nilalang ay may karapatang mahalin o magmahala. Dito na po nagtatapos ang kwento at sana ay naging inspirasyon ito sa karamihang mga nagmamahal para sa kanilang mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.